Tuloy pa rin ang pamamasada ng ilang mga tsuper matapos ang deadline kahapon ng pagpapakonsolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Pero wala pa rin kasiguruhan kung magtutuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay sa kalsada dahil hanggang December 2024 lang sila papayagang bumiyahe. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kampante si Mang Mamerto na makakapamasada pa rin siya at kikita bilang tsuper ng hanggang Disyembre. Nilakad niya kasi ang prangkisa ng binaboundering jeep na ito ilang araw bago ang deadline kahapon sa pagpapakonsolidate ng kani-kanilang mga unit sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Kailangan pa po namin bumiyahe para kumita man lang kami ng ilang taon para kahit pa paano makabiyahe pa. Di pa naman bulok yung mga sasakyan namin na palitan ng basta-basta. Gayunpaman, aminado siyang hindi kaya ng bulsa niya ang makabili ng bagong unit kapalit ng minamanehong jeep. Magkano ang isang buwan nung sasakyan noon? Magkano lang kinikita namin dito sa boundary nito? Parang hindi po namin kakayanin. Kung ano lang ibibigay sa aming biyahe, kaya nagpakonsolidate kami para kumita pa kahit paano. Kaya ang plano niya kung sakaling mawala ng hanap buhay sa kalsada, umuwi pabalik ng kanilang probinsya sa Cagayan Valley. Ewan ko lang, baka tatanim siguro ng gulay, mag-alaga ng baboy, siguro gano'n na lang. Ganito rin ang sentimiento ng mga PUV operators, kaya sila mismo sa kanilang kooperatiba nagpa-consolidate rin. Pag ang jeep hindi na pinakanabangan, pati driver wala nang pakinabang. Magugutom, maraming magugutom. Unang-una ang tatamaan dyan, mananakay. Di ba? Sa dami niyan, nako, ewan ko lang. Pinipilit nila yung modernization. Okay yun. Pero pag 1,400, 1.8 na, paano babayaran? Made in China pa. Ang China, puro California. Di ba? Ang mga pasahero hindi rin maiwasang mag-alala na baka mawala na sila ng masasakyang jeep sa mga susunod na buwan. Nangangamba po, syempre. Kasi as a commuter po, parang mahirap po sa amin. Nasanay po kami na jeep lang po yung sinasakyan since nung nag-Maynila. So parang ang hirap. Okay lang kung may sarili kayong sasakyan, mas okay. Pero kung nag-commute kayo, mas mapapatagal yung biyahe. Baka mag-ano na lang ho kami. Mag-grab. Ganon. Base sa pinakabagong datos ng LTFRB nitong Nobyembre, 56.7% ng mga tsuper sa buong Pilipinas ang nagpa-consolidate na. Nasa 100% na ang Soc-Sargen. Sinundan ito ng Calabarzon na nasa 91.33%, habang pinakamababa naman ang Metro Manila sa 26%. Tuloy-tuloy naman na bumibiyahe yung ating mga membro dahil nga kaugnay nga dito sa binigay na 1 month na extension at hindi rin malinaw, hindi rin klaro itong extension na to dahil may sinasabi ang LTFRB kung nakapag-comply ng 60% yung isang ruta ay hindi napapayagan yung mga traditional jeepney. Pero batay sa ating mga datos ay walang mga ruta dito sa NCR o sa buong bansa na umabot ng 60% na nakapag-comply. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.